dito na may bardagulan ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa trending na kulitan sa Showtime? Parang mas may bardagulan ng dalawa, si Ate Baby. Talaga? Oo, kasi nga. Oo, on and off. Oo, Pero meron din kami. Meron din, pero mas yung seryoso. Yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa Showtime. Yung paano kami seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi sila nakikita namin nagbabardagulan kay Vice eh. Kami ni Vice na may bardagulan, pero kami, love. Ay, seryoso yung ano namin. Yung pag-ibig namin sa sarili. Kasi nga mag-asawa sila dito. O diba? Sabi ko sa inyo, comedy to eh. Kasi nga mag-asawa sila. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Yung gano'n. Grabe naman. Pero malala, yung partahan din malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama mo sa mga babies? Masyado daw kasi ako mabigat para sa aeroplane. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan. Sabi niya, dito na lang ako sa Taiwan. Yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright. Going back to Jumbo and Daisy, no? Parang, ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano nyo pa yung nilatag? Nung binubuo namin yung kwento, medyo naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi niya, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, sinagot ko, ako siguro kaya ko magpanggap na patay para makakuha ng life insurance money. Kasi di ba, minsan kapag short ka, para kung ano na yung tumatakbo sa isip mo, pwede ko ba ibenta kidney ko, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yon at yun, nakagawa kami ng isang magandang storya. Ako, simple lang. Pag payday kasi, lagi kaming gipit. So parang, ano ba ito? Lagi tayong gipit. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yung natin sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin, we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate, kami yun, kwento namin yun, kwento natin lahat yun. So yun, hindi talaga kami lumayo. As in parang sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. Tapos sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gipit pag payday. Oo. Parang ang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nilang matikman nila, di ba? Gipit pa yan sa payday dahil. Naka-bread lang to. Bread lang yung kinain nila. Uy, pero ang ganda nun yung payday. Totoo yun. Yeah! Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung iba nga pagdating ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yun ang sabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo? Masaya po siyang ka-work. Nakakatawa po siyang ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mami Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman mabait sila maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din ang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Nakapagpigay nga ako eh. Pagkatapos ng eksena na, pack up, sabi ni Direk, pack up!
Pumunta yan sa sa tent din ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Yung nasa sa kanila. Pati shots ha, sinasabi, Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulon. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay, Kokoy, ito naman, bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set? Ano sa mas masaya? Sa set namin o sa set mo sa ibang pelikula? Charot! Charot! Masaya walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang tents, lalo na kapag nasa set na kami. Oo tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento Actually, wala na nga natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Ray Gladys, magkikwento siya. Tapos may info sa ganito. Ay, oo nga yung ganito, tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input, lahat parang komportable kasi sa set namin. Pero sabi mo, komportable kasi pero sa tent sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi pilit niya binibideo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila ni Lassie, pilit niya daw binibideo siya. Kasi tuwing magkakaroon daw siya kay Lassie, si Lassie nakatingin sa kanila, tumutuloy yung laway dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusog ko yung taping chair. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis nga ako doon wala akong patek. Oo, nagbibihis si komportable siya. Ang ayaw niya lang minsan nagkakapalit sila ng una ni Lassie. Kasi sabi niya, pag yun yung una ni Lassie, may mga dugo. Uy, tigyaho. Mga pumutok na tigyaho. Ang sabi, sino kumain ba't may siya sa bisit dito? Uy! Family. Family. Hindi ka namin kamag-anak, katrabaho lang kita. Thank you, Kokoy. Salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquire.net. Marami nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yon kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Yung kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko dito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam mo, trip ko yun Oo. Di ba? Ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga manonood, yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niya, si Chris Gasman. Alam ko yung mapa kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-uusapan na namin yung mapa sa showtime, na-discuss na nga namin. Yung una ko na narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung pag pinapanood ko yung live performances na merong isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na bakit yan ganyan. Ang tanong lang namin lagi yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They are very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo, na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi trip niya pala yun na maging soundtrack yung isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng iginanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? Direk June. Yes. Kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. Na-encapsulate ng song na yun. It's both bittersweet. It's parang binibigyan natin ng tribute, diba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story.
Alright. Okay. Ito, interesting tong question na to. Kasi, I feel marami makaka-relate dito. It's for siguro kung sino gusto sumagot. Ha? Hanggang kailan ka pwede... Kaya sagutin ni Argus yan. Ay, nakakahusay ng anak na yan. Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo? Applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa buhay mo? So I think, isa to sa mga naging debate online, yung until when ka magtataroon ng utang na loob sa pamilya, yung magiging tutulong sa pamilya. So, hanggang kailan? Siguro, who wants to answer? Miss Gladys Reyes, labi mo. Agad. Ano? Side off shoulder mo, no? Kung mo sasagutin. Ano ba? Tanggap na ako. The question pala is from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello. Oo. Sasagutin Gladys yan. Pinaghandaan niya to. Nagpa-cellophane nga ng Burgundy ngayon. Hindi. Alam mo yan. Talagang makita Diba? makita talaga yung Burgundy. Burgundy. Luma naman. Pa-cellophane ng Hindi Burgundy. Burgundy tawag dyan. Mahogany color. Mahogany color. Luma yung Burgundy. Pero anyway, ako kasi personally, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang yung tawag ko dun di ba? Kasi kung ang pagtanaw ng utang na loob, yung dapat ba kailangan habang buhay mo tinutulungan yung pamilya mo dahil pagtanaw mo yun ang utang na loob sa kanila. Pero kasi hindi utang yun dahil syempre magkakapamilya kayo, di ba? Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. So para sa akin, more of ayokong tawagin na utang na loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob. Kung para sa akin, hindi utang na loob, kusang loob. Lalo na kung kusang loob talaga o kusa ka na gusto mong magbigay, masaya ka, nakita mo, marami kang napapasaya hindi naman sa pamilya mo, minsan pati ka mag-anak mo, di ba? Na hindi ka napipilitan, yung kusang loob, masaya ka doon, okay yun. Basta as long as walang namumuyasa sa'yo, di ba? Walang nag-oobliga sa'yo, para sa akin, kahit habang buhay kong gawin yun, kasi kusang loob ko yun. Ay, wow. Thank you for that wonderful. Oh my gosh. Nagwag yung off-shoulder ko. Lalo na pag naiilawan yung Burgundy, no? Aluma. Hindi, Burgundy yan. Nakalimutan ko yung tawag dyan. Chestnut Maroon! Something. Ano ka ba? Huwag mo ganyan color my hair yan. May kasama pang cellophane talaga yun. Hindi, alam mo, makintab talaga ang hair ko. Sis. Oo, iba talaga si Gladys. Si Via, I wanna ask you, Yes, si Bea, iba si Bea. Oo naman. Nako, ay We're counting on you, Matalino Bea. yan si Bea. Ang galing Diyos ko. Oo yan. Ang galing umarte. Totoo. Kahit hindi mo isipin na, di ba, magmula doon sa mga bold movies na ginawa ni Bea na. Uy! Bea, Hindi siya yun. Iba yun. Oo, iba siya. My God! Natapos yung pelikula, akala ko si Bea Biloso to. Hindi, ano ka ba? Sis, kaya pala nung kinakausap mo siya, parang walang relate sa kanya yung mga tanong mo, no? Kaya pala, oo. Pero sabi ko, nagpapasalamat nga ako sa GMA dahil ang dami ng projects na ginagawa, tapos ginawa niya ito, di ba? Thank you so much. Sino? Alonso, Bea Alonso. Akala ko Bea Pineda. Bea yun, Bea Alonso. Ano ka ba? International yan? Broadway nagpe-perform. Broadway, si Bea. Sa Longga. Bea yun. Nalihis na. Pero nakakahiya dun sa cellophane. Hindi yan si Alupin! Beauty queen kaya. Normal niya, Cellophane ni Julie Encarnacion. O naman, nagpa-relax na. color my hair yan. Ano ba? Di na relax. Matulad talaga makintab yung buhok ko. Bawiin mo yan, baka akala nagpapaselo. Wala nang masama sa nagpapacellophane. Hindi! Kasi, dahil normal talaga to. Normal na makintab ang buhok ko. Alam mo, headline yan bukas sa Laki ng issue sa buhok. Cellophane para sa video. Pero yes, Bea. Napakagaling sumagot. Tsaka may issue sa buhok. Parang nga pang-apat na beses na inuulit ako, pero ganyan talaga yung buhok. Oh, dali. Magaling niya sumagot. Yes. Yes. Sa UP yan nakatira. Pero magaling talaga Magaling sumagot. sumagot yan. UP girl yan. Yes, sa UP yan nakatira. Sige na, Bea.
hanggang kailan? Hanggang kailan daw tatanawin ng utang na loob para sa pamilya? Ay, napakinggan nyo. Ang galing Yes, sa mga totoo yan, tama. Dahil sa Excited ako arte. Malaki. Malaki na kausap natin sa TED. Inabot tayo naman din sa Totoo yan. Yes. Oo. Ang husay at Oo. talino. Malalim. Malalim. Oo. Sagutin mo, gaano ka hanggang kailan daw tatanawin ng utang na loob? Ay, Excited ako sa sagot ni Via. Ayan, Excited yung ako. Kinilabutan din ako. Kinilabutan. Kinilabutan ako. Ang daming learning. Bia, sa gitna ka sumagot. Kaya Wala. sa gitna, di ba? Pakinggan nyo, Day. Ay, Day. Bia! 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 Alam mo, Via, sa email na lang. Via email. Baya yun. Lagi na lang po ako nagsesendan ng ano. Sa comment Via section na email. lang. Ako po siguro doon makapat ano. Naku, marunong din kumanta yung kumanta ka nga. Yes! Kasi gusto ko lang tanongin kung ano po talagang kulay ng ano buhok na yan, ng ano, bukas. Burgundy. Ano ba yung tanong kay Bia? Kakakailan ba yan? Wala. Via, Pagka any change question. Anything. weird question daw, magkano rin binibenta mo dati sa set? Ano ka na parang kinalok-alok sa akin? So that, yung sa to, yung Ulutan. pre-lab. Ano yung tanong ulit kay Via? Yung katulad tanong sa'yo. Ayun, hanggang kailan? I think ang kapal Hanggang na kailan, hanggang kailan ang kinang ng selo? Hindi nga, selo. Ano ka ba? Ano ba? Normal, ano yan? Natural po yan. Ganyan po. Huwag ako nagpapaliwanag. Ayun, sa video ko ang kinong talaga. Ay, oo. Burgundy, no? Ganyan ka-healthy ako. Direct ko sa Burgundy. ganyan ka-healthy ang hair ko talaga. Alam mo, Gladys, pag nag-trending ang cellophane, alam mo na. Ikaw nga sa Lupane. Kasi alam mo, pinatsuwete ng nanay. Pasalamat kami ng beauty salon, yung perfect beauty salon sa Color my hair to. Grabe. Pati may kuto dati yan si Ay, Gladys. yes! Ano Pero sabihin? hindi tinanggal ng nanay niya kasi yung kuto, nadulas sa dulas na kami, namatay yung kuto. Via, sumagot ka na! Ako na sa puto. Ano yung writing ka? Yun talagang lumapit. Via, kanta ka muna, Via. Oh my God, Gladys, may kumakalaban sa iyo. Milo, pumasok ka, Milo. Milo, pumasok ka. Grabe, kalaban yung buhok mo, Gladys. Kasi alam mo, Milo, pakita mo yung buhok mo, Milo. Grabe yung inspirasyon na binigay mo, Gladys. Yan ang tunay. Agad ang paselo, Ay, naku Milo. pa yung bounce niya. Sige na, sagutin mo na yung tanong, Via. Sagutin mo, Via. Ay, Si Via yan. Via si Via. sino ba to? Sino ba si Ito pa kasi pumasok dito. Via? Tagal mo sumagot. Next question nga. Kaya, yung media ko naging sitcom na bigla eh. Ganyan po sa set. Ganyan na ganyan po. O ano, sagot ka ba, Via, o hindi? Nagalit yung host. Sa kanya nakakita ng host na suplado. Nagalit yung host. Kasi host ng Pigon. Sa akin na lang inano na. Sasagot ka ba hindi? At saka naka-ABS pa yan ha. Paano pa kung taga-ibang network ang nagtatanong? Ang sagot ko po ay hanggang kailan? Hanggang forever. Charet. Totoo po ba? Excuse ko, Via. Hindi, ano po, hindi naman. Kumbaga parang issue po ng utang na loob. It's a cultural thing. Diba? Oh my God! Okay, take note. Take note. First, it's a cultural thing and then... And I think it's about ano talaga, establishing boundaries. Oh! Establishing boundaries. Nakita niyo yung hati ng buhok ni Gladys, yung may boundaries. Alay na ano sa akin! Bakit yun? Grabe yung shot ni Kuya. Shot ni Kuya. Ano yun? Just two shot eh. Ano ang problema ko? Hindi ko na sinama yung mukha ko, talaga atin na. Grabe si Kuya, yun just yung shot. Yes, establishing boundaries. And lagi nating naaano siya sa sacrificial lang. Yes. Sacrificial lang. Sacrificial The love. more that we sacrifice, that's how we get, parang rewarded lagi pag may sakripisyo. But when earlier on, pag in-establish mo na yung boundaries mo, that this day will be all about me, kahit na hanggang saan tumagal yan, kasi meron kang araw para sa'yo. Yes. Yes. Very well said. Very well said. Tumayo ko tayo. Dahil dyan, ay nako, bibigyan ka ng voucher ni Gladys. Bibigyan ka ng voucher sa color my hair. Kaya PH. Para Oh, libre siya. grabe. Yung talikod ka, grabe yung blouse. Pang catering. Pang catering. Huwag ka magula! Hoy! Huwag
God, Oy, si Regine Tolentino. huwag niyo rin ate ko, ha? Regine Tolentino. Ay, yung abing, sorry, asawa. Yung asawa mo kasi. Abi, ano na, may sasabihin ka? Okay, pasalamatan mo yung Hortaleza. Pero wait, arthritis ka. Siya pala gumawa. Abi, akala ko pala ba pinagtatanggol mo ko? Ano to? Sa set pa ganito kayo? Oo. Kaya. Kaya Ganyan nga yun. Ako na yung pinagtitripan nila. umiiyak yung director, hindi dahil sa usay namin, sa ulo. Yung sinasabi ko yung wala natatapos, ito yun, wala to. Tapos may isang time na parang lagi may kumakanta sa bawat set. Sabi ko, ganun lang, nasa tayo may kumakanta. Yung pala kay Meme pala, nagdala siya ng sarili niyang May video. video ko sa loob ng tent ko. Totoo. Sa totoo po, ngayon parang hingi na kami ng direct sorry, naabuso namin ng kabutihan at kabaitan niya sa set. Naabuso po talaga namin. De seryoso talaga. Diba? Ikaw nga, first time nagalit ka, diba? Kaya nga eh. Imagine mo, 30 days. Naabuso kasi. Inuutan niya yan. Wala ka ng pasensya eh. Ang tagal ng commercial break, yun lang pala yung sagot. Diba? Siya 30 days na ininda yun. Pero paano mo yun minanage, direct? Yes!